Kumusta po kayo mga minamahal kong manonood, mga kaibigan, lalo na sa inyo na tumuntong na sa mahalagang yugto ng 50 taon o marahil ay higit pa. Ako, bilang isang doktor na may mga dekada ng karanasan, ay inilaan ang buong buhay ko sa pag-aaral ng katawan ng tao, ang kahangahangang kakayahan nitong magpagaling sa sarili at, sa kasamaang palad, ang kahinaan nito. Marami na akong nasaksihan sa aking praktika at ang aking tungkulin noon at ngayon ay ang bigyan kayo ng babala tungkol sa mga potensyal na panganib na maaaring nag-aabang kahit sa mga lugar na hindi ninyo inaasahan. Ngayon, nais kong talakayin ang isang paksa na maaaring ikagulat ng marami, ngulit ang kahalagahan nito ay hindi matatawaran. Ito ay tungkol sa tila hindi nakapipinsala at kahit nakapakipakinabang na mga pampalasa, ang cloves at cinnamon. Tiyak na narinig ng bawat isa sa inyo ang tungkol sa mga benepisyong pangkalusugan ng cloves o klago. Marami sa aking mga pasyente ang nagtatanong kung paano gamitin ang cloves para mapabuti ang panunaw, maibsan ang sakit ng ngipin at labanan ng pamamaga. At ito ay talagang totoo. Ang cloves ay isang baul ng mga kapakipakinabang na microelements at biologically active compounds. Ginagamit ito sa tradisyonal na gamutan sa buong mundo upang mapabuti ang pangkalahatang kalusugan, suportahan ang immune system at labanan ang ilang partikular na karamdaman. Halimbawa, kilala na ang pagnguya ng cloves ay maaaring makatulong sa 10 iba't ibang sakit at ang regular na pagkonsumo nito tulad ng sa anyo ng tsa o 2 usbong lamang sa isang araw pagkatapos ng 50 taon ay nagdudulot ng kapansin-pansing pagbuti sa kalusugan. Mayroon itong mga katangiang antioxidant, anti-inflammatory at antimicrobial. Ginagamit ito upang mapabuti ang paggana ng sistema ng panunaw, bawasan ang antas ng asukal sa dugo at maging sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay sa mga benepisyong ito at ipinapakita rin ng aking klinikal na karanasan na sa tama at katamtamang paggamit, ang cloves ay maaaring maging isang mahalagang karagdagan sa inyong dieta. Kahit na ang tubig na may cloves na iniinom sa gabi ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo na hindi laging hayagang pinag-uusapan. Ngunit, tulad ng anumang makapangyarihang lunas, ang cloves ay nangangailangan ng magalang at maingat na paghawak. At dito tayo darating sa pangunahin at, sa kasamaang alad, na kamamatay na pagkakamali na ginagawa ng marami nang hindi namamalayan ang mga mapaminsalang kahihinatnan nito. Ang tinutukoy ko ay ang paghahalo ng cloves sa cinnamon o kanela. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang kombinasyong ito na para sa marami ay tila mabango at kapakipakinabang ay sa katotohanan ay maaling magpasimula ng mga hindi na maibabalik na reaksyon sa inyong katawan. Hinding-hindi ito patatawarin ng inyong katawan at hinihimo ko kayong huwag na huwag itong gawin kailanman. Ang cloves ay may kakayahang maghatid sa inyo sa hukay kung gagamitin ng mali at sa kombinasyon ng cinnamon, ang mga panganib ay lubhang tumataas na nagdudulot ng mga hindi maibabalik na reaksyon na maaaring maging nakamamatay. Bakit nga ba ito napakapanganib? Parehong ang cloves at cinnamon ay makapangyarihan mga pampalasa. Bawat isa ay naglalaman ng mga natatangi at mabisang chemical compound. Sa cloves, ito ay pangunahing eugenol, isang sangkap na may malinaw na antioxidant, anti-inflammatory at ahit na local anesthetic properties. Ang eugenol ang nagbibigay sa cloves ng katangian nitong amoy at maraming benepisyo. Sa cinnamon naman, ang pangunahing papel ay ginagampanan ng coumarin, isang compound na sa katamtamang pagkonsumo ay maaari ring magdulot ng benepisyo, halimbawa bilang isang anticoagulant. Ngunit sa mataas na dosis ay nagiging nakalalason sa atay at maaaring makipag-ugnayan sa ibang mga gamot. Ang coumarin ay matatagpuan sa maraming uri ng cinnamon, lalo na sa murang kasya na karaniwang nabibili sa mga palengke sa Maynila. Kapag ang dalawang makapangyarihang sangkap na ito, ang eugenol at coumarin, ay nagtagpo sa katawan, lalo na sa concentrated form, maaari silang magkaroon ng interaksyon na nagpapalakas ng kanilang negatibong epekto ng maraming beses. Hindi ito simpleng suma ng dalawang epekto.
Ito ay isang synergetic na reaksyon na maaaring humantong sa malubhang pagkagambala sa pagganan ng mga mahalagang organo. Isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang napakasalimuot na laboratoryong chemical. Dito, ang lahat ng proseso ay maingat na kinokontrol ng isang maselang balanse ng mga biochemical na reaksyon. Ang pagpapakilala ng dalawang makapangyarihan ngunit magkasalungat na catalyst ng sabay-sabay ay maaaring magdulot ng tunay na kaguluhan. Sa paghahalo ng cloves at cinnamon, nakikita natin kung paano maaaring magsimulang magbanggaan ang kanilang mga aktibong sangkap na lumilikha ng mga metabolic na bitag para sa katawan. Ang eugenol, bagamat kapaki-pakinabang sa maliliit na dosis kapag isinama sa coumarin, lalo na kung mayroon na kayong mga nakatagong problema sa kalusugan, halimbawa sa atay o bato, ay maaaring maging sanhi ng labis na karga at malubhang pinsala sa mga organong ito. Ang atay, ang ating pangunahing filter at sentro ng detoxification, ay napipilitang magtrabaho ng husto upang in-neutralize ang mga bago at agresibong compound na ito. Isipin ninyo, sa halip na gawin ang karaniwang mga tungkulin nito sa paglilinis ng dugo at pag-synthesize ng mahalagang sangkap, kailangan nitong ibuhos ang lahat ng lakas nito sa pakikipaglaban sa mga lason na inyong kusang loob na ibinigay dito. Maaari itong humantong sa pagkasira ng mga selula ng atay, pagkagambala sa mga function nito, pag-unlad ng pamamaga, hepatitis, at sa mga malubhang kaso sa acute toxic hepatitis na maaaring maging isang kondisyong nagbabanta sa buhay. Para sa isang matandang organismo kung saan ang mga reserbang kakayahan ng atay ay nabawasan na, ang ganitong karga ay maaaring maging hindi na makayanan. Ang atay ay hindi isang organo na maaari nating isugal, dahil ang pinsala rito ay kadalasan hindi na maibabalik. Ngunit hindi lamang atay ang nagdurusa. Ang cardiovascular system ay maaari ring malagay sa panganib. Ang ilang mga sangkap na nabubuo sa interaksyon ng eugenol at coumarin ay maaaring negatibong makaapekto sa pamumuo ng dugo na nakakagambala sa natural na balanse nito. Maaari itong magpakita bilang pagtaas ng panganib ng pagbuo ng thrombus na maaaring huminto sa atake sa puso at stroke o sa kabaligtaran sa labis na pagnipis ng dugo na nagpapataas ng posibilidad ng panloob na pagdurugo. Partikular itong mapanganib para sa mga taong umiinom ng mga anticoagulants tulad ng warfarin o mga bagong oral anticoagulants dahil maaaring hindi mahuhulaan na palakasin o pahinaan ng mga pampangasa ang epekto ng mga gamot na ito na humahantong sa mga mapaminsalang kahihintnan. Ang kombinasyon ng mga pampalasang ito ay maaaring mag-trigger ng isang hypertensive crisis, isang biglaan at mapanganib na pagtaas ng presyon ng dugo o malubhang abnormalidad sa ritmo ng puso tulad ng arrhythmias na para sa isang matanda ay maaaring maging nakamamatay. Kinukumpirma ng aking karanasan sa klinika ang walang ingat na pagkonsumo ng tila hindi nakakapinsalang mga produkto tulad ng mga pampalasang ito ay nagdala ng mga pasyente sa kama ng ospital na may napakaseryosong mga komplikasyon na nangangailangan ng mahaba at komplikadong paggamot at kung minsan ay hindi naganap na naibabalik ang kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo. Ang sistema ng nerbiyos ay hindi rin nakaligtas. Ang labis na pagkakalantad sa ilang mga sangkap ay maaaring magdulot ng pangangati sa mga mucous membrane ng gastrointestinal tract, mag-trigger ng matinding heartburn, paglala ng gastritis at kahit na humantong sa mga sugat na ulcer sa tiyan at duodenum. Maaaring magreklamo ang mga pasyente ng hindi matihis na sakit, pagduduan at pagsusuka. Maaaring magkaroon ng sakit ng ulo, pagkahilo at sa ilang mga kaso kahit na mga systemic na reaksyong alerhi na maaaring maging napaka-agresibo hanggang sa anaphylactic shock. Ang immune system sa pagsisikap na labanan ang mga bago at hindi pangkaraniwang compound na ito ay maaaring magkaaberya na ginagawang mas mahina ang katawan sa mga impeksyon at iba pang mga sakit na lumilikha ng isang paulit-ulit na siklo ng paghina ng kalusugan. Mahalagang maunawaan na ang bawat organismo ay individual. Ang isang bagay na maaring hindi gaanong makasama sa isang tao ay maaring maging isang tunay na sakuna para sa iba.
Sa katandaan, kapag ang metabolismo ay bumagal at maraming organo ang hindi na gumagana ng kasing epektibo tulad noong kabataan, ang mga panganib ay lubhang tumataas. Ang mga bato halimbawa ay maaring hindi makayanan ang pag-alis ng mga lason, nahahantong sa kanilang akumulasyon sa dugo at pag-unlad ng renal failure. Ang pancreas ay maaring mag-react sa pamamaga, pancreatitis, at ang endocrine system sa hormonal imbalance na magpapalala sa mga kasalukuyang malalang sakit tulad ng diabetes o mga sakit sa thyroid. Hinihimo ko kayong seryosohin ito. Kung sakaling naghalo na kayo ng cloves at cinnamon, itigil agad ang gawaing ito. Kung nakaranas kayo ng hindi maipaliwanag na mga sintomas pagkatapos ng ganitong pagkonsumo, pagkapagod, sakit ng tiyan, pagbabago sa kulay ng balat, paninilaw ng mga mata, problema sa panunaw o puso, agad na kumonsulta sa doktor. Huwag mag-self-medicate batay sa impormasyon mula sa mga hindi na verified na source. At hindi lamang ito ang babala tungkol sa tilang hindi nakakapinsalang mga kombinasyon o produkto kung gagamitin ng mali. Ipinapakita ng aking maraming taon ng karanasan at pagmamasid na ang pag-iingat ay hindi lamang kailangan sa cloves at cinnamon. Minsan, kahit ang mga karaniwang pagkain na pinaghalo sa isang partikular na paraan o kinonsumo ng may pagkakamali ay maaaring maging mapagkukunan ng mga seryosong problema na nagdudulot ng parehong hindi maibabalik na mga reaksyon sa katawan. Halimbawa, ang paghalo ng cloves sa pulot-pukyutan, isa pang pagkakamali na maaaring humantong sa hindi mahuhulaan at hindi maibabalik na mga kahininatnan. Tila, ano pa ba ang mas kapakibanabang? Pulot-pukyutan na kilala sa mga katangiang antibacterial, anti-inflammatory at wound healing at cloves na may mga katangiang panggamot. Marami ang nagkakamaling isipin na ang ganitong kombinasyon ay isang panlunas sa lahat para sa sipon o iba pang mga karamdaman. Mulit, dito, tulad lang sa kaso ng cinnamon, may nakatagong panganib. Ang ilang mga sangkap ng pulot, lalo na kung hindi ito ng pinakamataas na kalidad o naglalaman ng mga impurities, ay maaaring mag-react sa mga aktibong sangkap ng cloves na bumubuo ng mga compound na hindi kayang iproseso o ilabas ng ating katawan ng epektibo. Ang pulot, bilang isang komplikadong carbohydrate, ay maaaring mag-ferment sa tiyan sa presensya ng malakas na essential oils ng cloves na nagdudulot ng pagbuburo at gas. Maaari itong magdulot ng malubhang pagkakambala sa paggana ng gastrointestinal tract, mag-trigger ng malakas na reaksyong alerhi mula sa pantal sa balat hanggang sa angioedema o kahit na magkaroon ng nakalasong epekto sa atay at bato sa matagal o labis na pagkonsumo. Partikular itong nauugnay sa mga taong madaling magkaroon ng allergy, may diabetes o may mga malalang sakit sa sistema ng panunaw tulad ng gastritis, colitis o irritable bowel syndrome. Para sa isang matanda na mayroon ng pagbaba sa aktibidad ng enzyme at pagbagal ng metabolismo, ang ganitong kombinasyon ay maaaring maging isang critical na dagok sa sistema ng panunaw, na nagdudulot hindi lamang ng mga talamak na sintomas, kundi pati na rin sa pag-unlad ng mga malalang proseso ng pamamaga na magiging napakahirap na kontrolin at maaaring humantong sa mga hindi maibabalik na pagbabago sa mucous membrane o pagkakambala sa pagsipsip ng mga sustansya. Maging lubhang maingat at iwasan ang mga ganitong eksperimento. Isa pang halimbawa na labis kong ikinababala ay ang buto ng linga. Kahit isang kurot lamang ng buto ng linga, kung mali ang pagkonsumo, ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na mga reaksyon sa katawan. Bagamat ang buto ng linga ay mayaman sa calcium, magnesium, malusog na fatty acids at antioxidants, naglalaman din ito ng oxalates at phytates. Sa ilang mga kondisyon, ang mga compound na ito ay maaaring humadlang sa pagsipsip ng mga mahalagang mineral tulad ng calcium, iron at zinc na partikular na critical para sa mga matatanda na nagdurusa na sa kakulangan ng mga elementong ito dahil sa mga pagbabago sa pagsipsip at nutrisyon na may kaugnayan sa edad. Ang malalang kakulangan ng mga mineral na ito ay maaaring humantong sa malubhang problema sa buto, pagbuo ng dugo at immunity.
Bukod dito, ang mga oxalates ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga bato sa mga taong predisposed. Ang linga ay isang medyo malakas na allergen para sa ilan at ang reaksyon ay maaaring maging napakaseryoso hanggang sa anaphylactic shock na isang direktang banta sa buhay at nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Ngunit kahit walang direktang allergy, ang labis o maling pagkonsumo, halimbawa kasama ng ilang mga gamot o sa ilang mga kondisyon sa kalusugan, ay maaaring humantong sa mga hormonal imbalances, pagkakambala sa paggana ng thyroid gland dahil sa epekto sa metabolismo ng iodine o malubhang problema sa panunaw tulad ng bloating, diarrhea o constipation. Kinukumpirma ng aking clinical na karanasan na kahit na maliliit ngunit sistematikong pagkakamali sa dieta ay maaaring magkaroon ng cumulative effect na humahantong sa mga malalang sakit. Ang aking payo, laging katamtaman at pansinin ang reaksyon ng sariling katawan. Kung may napansin kayong hindi pangkaraniwan pagkatapos kumonsumo ng linga, anumang hindi komportableng pakiramdam, pagbabago sa paggana ng bituka, mga reaksyon sa balat, agad itong alisin sa inyong dieta at kumonsulta sa doktor. Tandaan na ang hindi maibabalik na reaksyon ay maaaring hindi agad lumitaw, ngulit maaaring maipon sa paglipas ng panahon na unti-unting sumisira sa inyong kalusugan at paggana ng mga organo. Hindi gaanong mahalaga ang maging maingat sa kung paano ninyo hinahawakan ang mga buto ng kalabasa. Ito ay isang kahangahangang produkto, mayaman sa zinc, magnesium, malusog na taba, antioxidants at fiber. Ngunit kahit sa kanila, maaari kayong magawa ng hanggang 10 nakamamatay na pagkakamali na magdudulot ng hindi maibabalik na mga reaksyon sa inyong katawan. Halimbawa, ang maling pag-iimbak na humahantong sa pagkasira ng mga langis sa mga buto ay maaaring maging nakalalason sa kanila na nagdudulot ng malubhang sakit sa panunaw tulad ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatae at pinsala sa mga selula ng atay. Ang labis na dami, lalo na sa walang laman na tiyan, ay maaaring magdulot ng masyadong bigla ang pagbaba ng presyon ng dugo, na lubhang mapanganib para sa mga taong may hypotension at maaaring humantog sa pagkahilo, pagkahimatay at kahit na mga pinsala mula sa pagkahulog. Gayon din, ang kanilang malinaw na epekto sa pagpapalabas ng abdo na kapakipakinabang sa katamtaman ay maaaring mag-trigger ng paglala ng cholelithiasis sa labis na dosis na nagdudulot ng hindi matiis na sakit, hepatic colic at nangangailangan ng agarang medical na tulong. Tulad ng linga, ang labis na phytates sa mga hindi na prosesong buto ng kalabasa ay maaaring makaapekto sa pagsipsip ng iba pang mahalagang mineral na nagpapalala sa balanse ng mineral ng katawan na kritikal para sa mga buto at sistema ng nerbiyos ng mga matatanda na nagdurusa na sa osteoporosis o mga sakit sa nerbiyos. Hindi rin dapat kalimutan ang caloric content. Ang labis na pagkonsumo ay maaaring humantong sa hindi kanais-nais na pagtaas ng timbang na isang karagdagang pasanin sa cardiovascular system, mga kasukasuan at maaaring magpalala ng diabetes. Ang ilang mga mapagkukungan ay nagbabala rin tungkol sa mga posibleng pagkakamali na nauugnay sa pagkonsumo ng mga buto ng kalabasa na maaaring magdulot ng hindi maibabalik na mga reaksyon sa katawan. Laging bumili ng mga sariwang buto. Itago ang mga ito ng maayos sa isang airtight container sa isang malamig at madilim na lugar at kumonsumo sa makatwirang dami na hindi lalampas sa mga inirerekomendang pamantayan, lalo na kung mayroon kayong mga malalang sakit. Tandaan na ang sobrang mabuti ay madalas nagiging masama. At ang mga pagkakamali sa mga buto ng kalabasa ay maaaring magpasimula ng isang serye ng mga problema na humahantong sa tunay na hindi maibabalik na mga kahihintnan para sa inyong kalusugan. Tuloy tayo. Sibuyas at pulot. Ang paghalo ng sibuyas at pulot ay maaari ring mag-trigger ng hindi maibabalik na mga reaksyon sa katawan, lalo na pagkatapos ng 50 taong gulang. Parehong kilala ang mga produktong ito sa kanilang mga katangiang panggamot, ang sibuyas bilang isang natural na antibiotic at pinagmumulan ng phytoncides, ang pulot bilang isang anti-inflammatory at antibacterial agent.
Sa tradisyonal na gamutan, madalas silang ginagamit upang labanan ang mga sakit na may kaugnay sa sipon na itinuturing na hindi nakakapinsala at epektibong lunas. Gayunpaman, ang kanilang kombinasyon ay maaaring maging masyadong agresibo para sa sensitibong mucous membrane ng tiyan at bituka, lalo na sa mga matatanda. Ang sibuyas, lalo na sa hilaw na anyo, ay naglalaman ng mga maanghang na sulfur compound na, kasama ng mga aktibong enzyme ng pulot, ay maaaring magdulot ng matinding pangangati, matinding heartburn, bloating, kabag, sakit sa epigastrium, at kung minsan ay malubhang problema sa panunaw tulad ng acute gastritis o kahit na paglala ng peptic ulcer disease. Sa mga matatanda na ang sistema ng panunaw ay hindi na gaanong matatag at ang produksyon ng proteksyon ng mucus ay nabawasan, maaari itong humantong sa malubhang pagkagambala sa microflora ng bituka, matagal at mahirap gamutin ng mga karamdaman, pati na rin sa malalang pamamaga. Ang mga ganitong eksperimento ay maaaring maging sanhi ng pagbuo ng mga erosions o kahit na mga sugat na ulcer sa mucous membrane na mangangailangan ng mahaba at komplikadong medical na interbensyon at kung minsan ay maaaring humantong sa perforation o pagdurugo na isang direktang banta sa buhay. Ipinapakita ng aking klinikal na karanasan na ang walang ingat na paggamit ng mga ganitong halo ay maaaring humanto sa malubha kung minsan ay hindi maibabalik ng mga pagbabago sa paggana ng digestive tract. Mangyaring maging lubhang maingat sa mga ganitong katutubong resipe, lalo na kung mayroon kayong kasaysayan ng mga sakit sa gastrointestinal tract at laging kumonsulta sa doktor bago gamitin ang mga ito. At panghuli, calcium. Ito ay isang napakahalagang mineral para sa kalusugan ng mga buto, ngipin, sistema ng nerbiyos, pag-urong ng kalamnan at pamumuo ng dugo. Ngunit kahit isang dosis ng calcium na mali ang pag-inom ay maaaring mag-trigger ng isang hindi maibabalik na reaksyon sa inyong katawan. Maaring ito ay tila kabalintunaan dahil ang calcium ay mahalaga sa buhay at maraming matatanda ang nagdurusa sa osteoporosis na aktibong umiinom ng mga calcium supplement. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa calcium sa mga pagkain kundi sa mga supplement. Ang labis o maling pagpili ng dosis ng calcium lalo na kung hindi isinasaalang-alang ang sapat na antas ng vitamin D na kumokontrol sa pagsipsip ng calcium sa bituka at pagsasama nito sa tissue ng buto at magnesium na kailangan para sa tamang pamamahagi nito sa mga tissue at pag-iwas sa pagdeposito sa malambot na mga tissue ay maaaring humantong sa lubhang mapanganib na mga kondisyon. Ang ilang mga pag-aaral at obserbasyon ng mga doktor ay tumutukoy sa nakakagulat na epekto ng calcium kapag mali ang pag-inom na may kakayahang magdulot ng hindi maibabalik na mga reaksyon sa katawan. Isa sa mga ito ay ang calcification ng mga arterya at malambot na mga tissue. Nangangahulugan ito na ang calcium ay nagsisimulang magdeposito hindi sa mga buto kung saan ito kailangan para sa lakas ng balangkas, kundi sa mga pader ng mga daluyan ng dugo na ginagawa silang matigas at marupok at sa iba pang malambot na mga tissue tulad ng mga bato. Pinalala nito ang atherosclerosis, isang malalang sakit na mga arterya, pinapataas ang panganib ng pagbuo ng thrombus, ataka sa puso, stroke at iba pang malubhang sakit sa cardiovascular na siyang pangunahing sanghi ng pagkamatay sa mga matatanda. Sa esensya, ito ay isang hindi maibabagong pagbabago na makabuluhang nagpapataas ng panganib ng mga nakamamatay na kinalabasan. Kinukumpirma ng aking klinikal na karanasan na ang walang kontrol na pag-inom ng calcium ng walang naaangkop na indikasyon at pagsubaybay ay madalas na humahantong sa malubhang komplikasyon na nangangailangan ng komplikado at matagal na paggamot ngunit hindi laging ganap na naaalis. Bukod pa rito, ang labis na calcium ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga bato sa bato, urolithiasis, at makagambala sa kanilang paggana na maaaring humantong sa malalang sakit sa bato, isa pang hindi maibabalik na kondisyon na nangangailangan ng panghabang buhay na dialysis o kidney transplant. Maaari ring magkaroon ng iba pang mga problema tulad ng constipation na nagpapalala sa mga problema sa panunaw, abnormalidad sa ritmo ng puso, panghihina ng kalamnan at mga problema sa sistema ng nerbiyos.
Mayroon ding babala na ang pag-inom ng magnesium, isa pang mahalagang mineral, ay maaari ring maging mapanganib kung mali ang pag-inom nito. Maaring magsimulang masira ang inyong katawan kung hinto kayo sa pag-inom ng magnesium, ngulit ang maling paggamit nito ay nagdudulot din ng banta. Sa katuwid, tulad ng sa kaso ng calcium, mahalagang maunawaan na kahit na ang mga mahalagang elemento na iniinom ng walang pag-iisip ay maaaring maging mapagkukunan ng mga hindi maibabalik na problema. Napakahalaga na uminom ng calcium at magnesium ng mahigpit ayon sa reseta ng doktor. Pagkatapos ng mga naaangkop na pagsusuri, natutukoy sa inyong kasalukuyang antas ng mga mineral na ito, pati na rin ng vitamin D. At sa ilalim ng kanyang patuloy na pagsubaybay na isinasaalang-alang ang lahat ng kasamang salik ng inyong kalusugan, mga iniinom na gamot at mga individual na katangian. Ang kusang loob na pagtaas ng dosis o walang kontrol na pag-inom ng mga supplement ay isang direktang landas tungo sa malubha at madalas na hindi maibabalik na mga problema sa kalusugan na maaaring makabuluhang magpaikli sa haba at kalidad ng inyong buhay. Huwag makipagsapalaran sa inyong organismo pagdating sa mga mahahalagang elemento tulad ng calcium at magnesium, dahil ang maling pag-inom nito ay maaaring humantong sa pagkamatay ng inyong mga organo. Naiintindihan ba ninyo, mga minamahal ko? Sa kalikasan ay walang ganap na ligtas o ganap na nakapipinsalang mga sangkap. Lahat ay nakasalalay sa dosis, sa kombinasyon, sa paraan ng pagkonsumo at sa mga individual na katangian. Ang layunin ko ay hindi upang takutin kayo, kundi upang bigyan kayo ng kaalaman upang makagawa kayo ng mga may kamalayang desisyon tungkol sa inyong kalusugan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag basta-basta maniwala sa lahat ng inyong nababasa o naririnig, lalo na kung ito ay tungkol sa inyong kalusugan. Ang mga natural na lunas ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa at paggalang. Bago mag-eksperimento sa mga bagong kombinasyon ng mga halamang gamot, pampalasa o supplement, lalo na kung umiinom kayo ng anumang gamot o nagdurusa sa mga malalang sakit, laging kumonsulta sa inyong doktor. Tanging isang espesyalista lamang ang makakapagtasa ng lahat ng panganib at benepisyo batay sa inyong individual na estado ng kalusugan, magrereseta ng mga kinakailangang pagsusuri at magbibigay ng mga rekomendasyong batay sa siyensya. Tandaan na ang inyong katawan ay isang templo at dapat itong tratuhin ng may sukdulang pag-iingat at paggalang. Ang mga maling desisyon, kahit na may mabuting hanggarin, ay maaaring magkaroon ng pangmatagalan at, sa kasamaang palad, hindi maibabalik na mga kahihinatnan. Maging matulungin sa mga senyales ng inyong katawan, mamuhay ng malusog na pamumuhay na kinabibilangan ng balanseng nutrisyon, katamtamang pisikal na aktibidad at sapat na pahinga. Huwag kalimutan ang regular na medical na check-up na makakatulong na matukoy ang mga potensyal na problema sa maagang yugto at maiwasan ang kanilang pagunlad. Ang inyong kalusugan ang pinakamahalagang bagay na mayroon kayo. Alagaan ito ng may talino at responsibilidad. Huwag hayaang nakawin ng mga walang ingat na desisyon ang mga taon ng ganap na buhay mula sa inyo. Maging mapagmatyaga at mabuhay ng matagal at maligaya. Mga minamahal ko, dito nagtatapos ang ating pag-uusap mayan. Tinalakay natin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Ang tila hindi nakakapinsalang mga kombinasyon ng pampalasa tulad ng cloves at cinnamon, cloves at pulot, at kahit na mga karaniwang pagkain tulad ng linga, buto ng kalabasa, sibuyas at pulot, at syempre ang pinakamahalagang mineral, calcium at magnesium. Tandaan, ang maling paggamit nito, lalo na sa katandaan, ay maaaring humanto sa mga hindi maibabalik na reaksyon sa inyong katawan, magdulot ng malubhang pinsala sa atay, puso, bato at sistema ng panunaw. Bilang isang doktor na nag-alay ng buhay sa pag-aalaga sa inyong kalusugan, mariing ko kayong hinihimok na mag-ingat. Laging kumonsulta sa isang espesyalista bago magdagdag ng mga bagong kombinasyon o supplement sa inyong dieta. Ang inyong kalusugan ang inyong pinakamahalagang yaman at nangangailangan ito ng may kamalayan at maingat na pagtrato.
Paki-like po ang video na ito kung nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay dahil ang impormasyong ito ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao at makatulong na maiwasan ang malubhang pagkakamali. At syempre, mag-subscribe sa aking channel upang hindi makaligtaan ang mga bagong mahahalagang payo mula sa doktor na tutulong sa inyo na mabuhay ng mas matagal, mas aktibo at mas masaya. Isulat sa mga komento kung anong mga paksa tungkol sa kalusugan ang pinakaaalala ninyo. Tiyak na isasaalang-alang ko ang inyong mga hiling sa mga susunod na episode. Ang taning hanggaran ko ay tulungan kayong mabuhay ng mahaba at ganap na buhay. Ingatan ang sarili.